Muli ay isang maligayang panunood po sa inyo. Ang pag-aaralan natin ngayon ay rightly divided bilang 24. At may pamagat na, nasa ilalim pa ba tayo ng kautusan ngayon? Mga talata. Roma Kabanatang 6, talatang 14. Galacia Kabanatang 5, talatang 18. Kolosas Kabanatang 2, talatang 16 hanggang 17. Efeso Kabanatang 2, talatang 15. Roma Kabanatang 7, talatang 4 hanggang 6. Katotohanan. Isa sa mga pinakamahalagang tanong ng isang mananampalataya ay ito, kung tinupad na ni Kristo ang kautusan, nasa ilalim pa ba tayo nito ngayon? Hindi natin sasagutin ang tanong gamit ang tradisyon o opinyon. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang magsalita. Right Division Insight. Una, hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi ng biyaya, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Roma Kabanatang 6, talatang 14. Napakalinaw ng pahayag. Hindi sinabi ni Pablo na nasa ilalim tayo ng kautusan at biyaya. Sinabi niya, hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan. Pangalawa, ang pinapatnubayan ng Espiritu ay hindi nasa ilalim ng kautusan, datapuat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng Galacia, Kabanatang 5, talatang 18. Ang buhay ng mananampalataya ngayon ay hindi pinamamahalaan ng kautusan ni Moises, kundi ng Espiritu ng Diyos. Pangatlo, ang kautusan ay may mga anino na natupad kay Kristo, huwag na kayong hatulan ninuman tungkol sa pagkain, o sa inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o mga araw ng Sabath, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, datapuat ang katawan ay kay Kristo. Kolosas Kabanatang 2, talatang 16 at 17. Ang mga seremonyal na bahagi ng kautusan ay tumuturo kay Kristo at natagpuan ang kanilang katuparan sa Kanya. Pang-apat, tayo ay namatay sa kautusan upang mabuhay kay Kristo, kayo rin naman ay pinatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Roma Kabanatang 7, talatang 4. Hindi tayo iniligtas upang bumalik sa dating sistema. Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay sa bagong buhay kay Kristo. Si Kristo sa lesson na ito. Si Kristo ang nagbigay ng bagong daan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan niya ang daan upang ang sumasampalataya ay maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ang ating relasyon sa Diyos ay hindi na nakabatay sa kautusan, kundi sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Application. Ang kalayaang mayroon tayo kay Kristo ay hindi lisensya upang magkasala. Ito ay paanyaya upang mamuhay ng may pasasalamat, kabanalan, at pag-ibig. Hindi tayo sumusunod upang maligtas. Sumusunod tayo dahil tayo ay naligtas na sa pamamagitan ng biyaya. Common misunderstanding. Karaniwang maling paniniwala. Kung wala na tayo sa ilalim ng kautusan, maaari na nating gawin ang kahit anong gusto natin. Sagot ng kasulatan, hindi ito ang itinuturo ni Pablo. Ang biyaya ay hindi nagbibigay ng pahintulot sa kasalanan. Sa halip, tinuturuan tayo nitong mamuhay ng matuwid at may kabanalan. Tingnan ang Tito Kabanatang 2, talatang 11 at 12. Key verse to memorize. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Roma Kabanatang 6, talatang 14. Kung may isa kang talatang isaulo mula sa lesson na ito, ito yon. Takeaway. Ang mananampalataya sa panahong ito ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang ating buhay ay hindi pinamamahalaan ng lumang tipan, kundi ng ating pakikipag-isa kay Hesukristo at ng patnubay ng Espiritu Santo. Timeline. Saklaw, mula sa natapos na gawa ni Kristo hanggang sa kasalukuyang dispensation of grace. Pangunahing katotohanan, ang body of Christ ay tinawag upang mamuhay sa ilalim ng biyaya, hindi sa ilalim ng kautusan. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan nyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasan nyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa Kabanatang 17, talatang 11. Naway ang ating pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. 2 Timoteo, Kabanatang 2, talatang 15. Gospel Reminder.
Ang ebanghelyong nagliligtas ngayon ay ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 1-4. Ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos sa sinumang sumampalataya kay Hesu Kristo. Ang susunod na pag-aralan natin ay Rightly Divided pang 25. Na may pamagat na kautusan at biyaya, ano ang kaibahan? At kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase ng video, paki-subscribe, like and share naman po para maraming makapanood ng bidyong ito. Maraming salamat po ulit. God bless us.